Pagdating ni Feng Chong sa kanilang bahay, tinanong niya ang kanyang kapatid na babae, "Anong ulam natin ngayong gabi?" Ngumiti ang kanyang kapatid at sinabing, "Sa wakas dumating ka rin." Sobrang bigat ng balita ngayon, dagdag pa niya. Nagulat si Feng Chong. "Anong balita?" Sagot ng kapatid niya, "Nakakita ako ng video sa internet. May halimaw raw na tinatawag na Demon Lord J. Mag-ingat ka palagi pauwi." Paalala pa nito. Napaisip si Feng Chong, "Impossible, pati kapatid ko alam na rin ito." Pero sagot niya, "Huwag mong intindihin yang mga video na yan. Inilagay ko dito sa bank card na to ang 140,000 yen na kinita ko. Galing yan sa panghuhuli ng mga demonyo. Mas malakas na ako ngayon matapos ang matinding pagsasanay. Kaya ko nang pumatay ng mga demonyo." Nagtanong ang kapatid niya, "Ibig sabihin, nagising mo na ang iyong 100 kapangyarihan. Nasugatan ka ba? Delikado ang pakikipaglaban sa mga demonyo," dagdag pa niya habang nag-aalala. "Hindi ko maisip kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Kuya," bulong niya sa sarili. Ngunit sagot ni Feng Chong, "Ayos lang ako. Kunin mo na lang ang pera." "Salamat, Kuya," sagot ng kapatid. "Gagamitin ko to pambayad sa mga utang natin." Matapos mamatay sina mama't papa, napilitan tayong mangutang sa mga kamag-anak. Naging seryoso si Feng Chong. "Tungkol kina mama't papa, alam mo ba kung aling demonyo ang pumatay sa kanila noon?" "Hanggang ngayon, misteryo pa rin yun," sagot ng kapatid. Ang sabi sa iniwang impormasyon, ang pumatay sa kanila ay isang mahiwagang demonyo na may anyong apoy. Sinunog niya sina mama't papa pati ang mga tao sa kalye. Pagkatapos nun, nawalan na lang siya sa Donjo City. Hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy kung nasaan siya. Sa narinig niyang iyon, nag-alab ang damdamin ni Feng Chong. "Ibang klaseng demonyo ito, kapag sapat na ang lakas ko, gagantay ako." Baka si Joe, isang veteranong mangangaso mula sa Hunter Union, ang may alam sa katotohanan. "Kailangan ko siyang puntahan sa tamang panahon." Ngunit sabi ng kapatid niya, "Wala pa tayong sapat na lakas para maghayganti. Mamuhay na lang muna tayong tahimik, magkasama." Kinabukasan, mabilis na tumatakbo si Feng Chong. "Putek, late na ako. Sobrang abala ko kahapon sa paghahanap ng pera, nakalimutan kong may klase ako ngayon." Pagpasok niya sa klase, napansin niyang pinag-uusapan ng mga kaklase niya ang balita kahapon. Yung video ni Demon Lord John Line, sobrang sikat ngayon. "Napanood ko sa balita. Ang tapang nung Blue Demon na yun. Isang demonyong may malasakit sa tao, pwedeng tawaging Demon Lord yun." Napaisip si Feng Chong, "Pati mga kaklase ko, alam na rin, nakakapagod na buhay to. Hindi naman talaga ako Demon Lord." May biglang tumawag sa kanya mula sa likod. Si Lin Longyin. Sabi niya, "Mukhang mas malakas ka ngayon kaysa noong isang araw." Ngunit ngumiti si Feng Chong. "Guni-guni mo lang yan." Sa isip niya, ang talas talaga ng pakiramdam ni Longyin. Biglang lumapit ang mga bully na bata. Aba, ang aga naman ng mga lovebirds magchismisan. Nakita sila ni Lin Longyin at sinabing, "Mukhang kulang pa ang leksyon na binigay ko sa inyo noong nakaraan." Pero pinigilan siya ni Feng Chong. "Huwag mo na silang pansinin, Longyin. Isa lang naman silang golden retriever." Pagkatapos marinig ni Feng Chong ang sinabi ni Chen Tianyu, nagalit siya at sumigaw. "Feng Chong, ano sa tingin mo ang ginagawa mo?" Kasama ni Lin Longyu si Chen Tianyu kaya hindi siya matalo. Kaya naghagis ng kung anong bagay si Chen Tianyu kay Feng Chong. Mabilis iyong lumipad papunta kay Feng Chong, pero nasalo niya ito at mabilis na umatake pabalik kay Chen Tianyu. Hinagis niya ito sa lupa, na siyang lalong nagpagalit kay Chen Tianyu. Muli itong sumugod. Sinubukan ni Chen Tianyu na suntukin si Feng Chong, pero mabilis itong naiwasan ni Feng Chong at tinamaan niya agad sa tiyan ng malakas na kamao. Dahil dito, napalipad palayo si Chen Tianyu. Hindi maintindihan ni Chen Tianyu kung paanong biglang lumakas ng ganoon si Feng Chong. Hindi na ito katulad ng dati. Noong inaapi mo ang ibang tao, dapat inisip mo na darating ang araw na maniningil ang kapalaran. Nagulat din ang mga kaklase ni Feng Chong sa biglaan niyang lakas. Maging si Lin Longyu ay nagulat at napaisip. Sa isipan, kahit palihim na nagsanay si Feng Chong ng mga teknik sa pakikipaglaban, hindi dapat niya kayang sabayan si Chen Tianyu.
Malakas ang mga suntok at sipa niya. Posible bang nagising niya ang isang uri ng kakayahang pampalakas ng katawan? Biglang dumating ang guro at sinabi, "Sumunod kayong lahat sa akin. May inilunsad ang akademya na demon hunting test ngayon." Nagulat ang lahat ng estudyante. Muli na namang nagbanta si Chen Tianyu kay Feng Chong. "Chen Tianyu, hindi pa ako handa kanina. Pero maghintay ka lang, tiyak na maghihiganti ako." Narinig ito ni Feng Chong at naisip niya. Sa isipan, talagang masama ang ugali ni Chen Tianyu. Isa siyang mapanganib na kalaban. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, kailangan ko siyang alisin. Pagkatapos noon, nagtungo ang lahat ng estudyante sa isang malaking gate. Sabi ng guro sa kanila, "Kaunti na lang ang oras natin bago ang Hunter Graduation Exam. Para mapalabas ang inyong tunay na potensyal at makakuha ng mataas na grado, isinagawa ng akademya ang Demon Hunting Test na ito. Sa sandaling pumasok kayo sa likod ng bundok, makakalaban ninyo ang isang F-class Grass Demon. Kapag napatay ninyo ito, maaari ninyong i-absorb ang asensya mula sa katawan nito. Nakakapagpalakas iyon at nagpapalabas ng inyong nakatagong galing." Pagkarinig nito, natuwa ang mga estudyante. Dahil kung magsasama-sama sila, kaya nilang labanan ang mga halimaw na iyon. Linlong Yu, Feng Chong, ano sa tingin mo sa pagsubok na ito? Hindi ang mga F-class demon ang talagang mapanganib, kundi ang mga estudyanteng naglalaban-laban sa loob. Kailangan nating mag-ingat. Bumukas na ang malaking gate at mabilis na pumasok ang lahat ng estudyante. Sa loob ng gate, nakita nilang may mga nagkalat na kalansay ng tao. Linlong Yu, medyo natatawa. Ano bang nakakatuwa sa mga buto ng patay na tao? At sabi ni Feng Chong, kung lohikal na pag-iisip ang pagbabatayan, ang mga F-class na damong demonyo ay napakahina at karaniwang hirap pumatay ng tao. Pagkatapos nito, may naramdaman si Feng Chong may parating. Lumingon si Linlong Yu at nakita ang mga halimaw. Napaisip si Linlong Yu, hindi ito normal, dumating na ba sila? At sinabi niya kay Feng Chong, magtago ka sa likod ko. Hindi mo kayang lumaban sa ganyang karaming damong demonyo na may dugo. Pero sagot ni Feng Chong, hayaan mo akong lumaban. At mabilis siyang umatake sa mga demonyo. Dalawang halimaw naman ang tumakbo papunta kay Linlong Yu para siya ang atakihin. Nakita ito ni Feng Chong at agad niyang pinatay ang dalawang halimaw. Sa nakita niyang iyon, nabigla si Linlong Yu at napaisip. Ito pa rin ba ang dating sunod Sunyeon lang na si Feng Chong? Kung ikukumpara sa Blade at Vice Octopus na nakalaban ko dati, ang mga F-class na damong demonyo ay napakahina talaga. Tinanong ni Linlong Yu si Feng Chong, paanong naging ganito kalakas ka sa loob lang ng ilang araw? Ibang-iba ka na ngayon. Sumagot si Feng Chong, nagbabago ang mga tao. Huwag mo nang pag-isipan. Ang mahalaga ngayon ay kunin natin ang kakanyahan na iniwan ng damong demonyo. Pagkatapos nito, napatingin si Linlong Yu sa unahan at bahagyang nagulat, may 2 taong mabilis na tumatakbo palapit at may demonyo na sumusunod sa kanila. Agad siyang nagsabi, hindi ko inakalang may iba pang demonyo rito. Ako na ang bahala ngayon. Ngunit sinabi ni Feng Chong, sandali lang. Hindi yan ordinaryong demonyo, isa yang D-class na demonyo ng punong kahoy. Pagkakita sa demonyo, nagtanong si Linlong Yu, bakit may direktang demonyo sa isang trial site para sa mga E-rank? Sabi ni Feng Chong, ngayon ang panahon ng pagkilos, hindi ng pag-iyak. Lumayo ka sa demonyong yan. Napaisip si Linlong Yu, ito ang unang beses na hinawakan ako ni Feng Chong. Dumating naman ang 3 kasama at sinabi kay Feng Chong, ang duwag lang ang tumatakbo. Ang tunay na mga ngaso, humaharap sa mga demonyo, buhay man o kamatayan. Sabay-sabay silang lumapit sa demonyo. Habang pinagmamasdan ni Linlong Yu ang 3, tinanong niya si Feng Chong, binugbog mo ba ang utak ni Chen Tianyu? Sumagot si Chen Tianyu, mga palakang nakakulong sa balon. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na kahulugan ng pagpatay sa mga high-level na halimaw. Gusto kong makita ni Linlong Yu ang lakas ko at maramdaman ni Feng Chong na hindi niya ako kayang pantayan. Samantala, palihim na pinapanood ng mga lingkod ni Feng Chong ang mga nangyayari mula sa malayo. Nag-aalala sila, matatalo ba talaga ni Continuo ang demonyong yun? Mukhang kumpiyansa si Chen Tianyu. Baka nga mangyari ang isang milagro.
Umarangkada si Qin Tianyu at umatake sa demonyo, ngunit hindi man lang ito nabahala. Nahuli siya ng demonyo at ibinagsak sa lupa. Sa nakita nilang iyon, natakot ang mga kasama ni Contino. Nagsigawan sila, "Tulungan niyo ako," ngunit umatake ulit ang demonyo at tinapon silang tatlo palayo. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Lin Longyu mula sa malayo, at nasabi niya, may lakas si Qin Tianyu na katumbas ng isang karaniwang A-rank, pero hindi pa rin yun sapat para labanan ang isang 3-demon. At sinabi ni Feng Chong, malaki ang agwat ng antas natin. Lumalala ang kondisyon ni Qin Tianyu, habang tuwang-tuwa ang demonyo. Ngayon, parehong sina Lin Longyu at Feng Chong ay papalapit sa demonyo. Sabi ni Lin Longyu, tapusin na natin ang 3-demon na to. Maraming materyales ang makukuha kapag napatay natin siya. Sabi ni Feng Chong, ang mga direktang demonyo ay mahahalagang biktima. Hindi natin sila pwedeng palampasin. Habang ang mga kaklase ni Feng Chong ay nagsisitakbo sa takot, si Feng Chong at Lin Longyu ay nagpaplanong labanan ang 3-demon. Maghanap tayo ng propesor, humingi tayo ng tulong. Boss, alis na tayo rito. Hindi natin siya kayang labanan. Pakawalan niyo ako, mas pipiliin ko pang mamatay kaysa bantayan lang nina Feng Chong at Lin Longyu. Pagkatapos, umatake si Lin Longyu sa demonyo, ngunit wala itong pakialam sa atake niya. Naisip ni Lin Longyu, ni hindi man lang magasgasan ng wind energy ko. Ang katawan ng 3-demon ay parang armor na gawa sa patay na kahoy. Ang tanging paraan ay ang makahanap ng butas sa depensa niya. Muling umatake ang demonyo gamit ang makapangyarihang puwersa. Tinamaan si Feng Chong at sinabi, sa anyo kong ito bilang tao, hindi ko siya matatalo. At habang kasama ko si Lin Longyu, hindi ko rin magamit ang anyo kong demonyo. Tumakbo si Lin Longyu upang iligtas si Feng Chong, pero biglang lumitaw sa harap niya ang parehong demonyo. Kahit nasa rank A na ang lakas ko, hindi ko man lang siya masaktan. Dahil dito, tumakbo si Feng Chong palayo kay Lin Longyu, dahil alam niyang kahit magkasama sila, hindi pa rin nila kaya ang 3-demon. Ngunit umatake muli ang demonyo at natrap si Feng Chong. Huwag mo akong alalahanin. Umalis ka na rito. Sigaw niya kay Lin Longyu. Ngunit ayaw siyang iwan ni Lin Longyu. Maghintay ka lang, babasagin ko ang kulungang kahoy na to at ililigtas kita. Pero may ibang plano si Feng Chong. Bago pa niya mabasag ito, kailangan ko nang tapusin ang laban. Muling umatake ang demonyo, ngunit sinalubong ito ni Feng Chong gamit ang woodcutter. Aktibahin ang killing knives. Pinutol niya ang mga kamay ng demonyo, pero mabilis itong tumubo muli. May kakayahan siyang mag-regenerate, isip ni Feng Chong. Habang nagpapagaling siya, kailangan kong hanapin ang paraan para mapatay siya agad. Muling umatake si Feng Chong, pero tila hindi pa rin apektado ang demonyo. Umatake muli ang demonyo, pero sa pagkakataong ito, may pagkakataon na si Feng Chong. Ngayon, may siwang sa kilos niya perpektong oras para umatake. Tentacle plus Blade, Fusion Skill. Sa lakas ng pagsalakay, natakot ang demonyo. Direktang tinaga ni Feng Chong ang ulo ng demonyo at tuluyang pinatay ito. Tapos na, bulong niya. Maya-maya, may narinig siyang kakaibang boses. Napatay mo ang 3-demon. Nakamit mo ang Thorn Skill. Nakatanggap ka rin ng karagdagang Accelerated Regeneration Skill. Isip ni Feng Chong. Bukod sa eksaktong kakayahan, may nakuha pa akong dagdag na abilidad sa pagpapagaling. 3-demon's essence ito ang pinakamainam na materyales para palakasin ang potensyal. Perpekto ito para sa akin. Bigla, may sumabog na liwanag, at medyo natakot si Feng Chong. Lumitaw si Lin Longyu sa harap niya. Chong, hawakan mo, ililigtas kita. Pero pagkasilip niya, nakita niyang ayos lang si Feng Chong. Napatay mo ang 3-demon. Tanong niya, sabi ni Feng Chong, mukhang nagising ko ang body strength ending ability ko. Mas malakas na ako ngayon. Naging kampante ang 3-demon. Naitamba ko siya sa ilang galaw lang. Sabi ni Lin Longyu, pero dati isa ka lang ordinaryong tao na walang talento, at ngayon, ganito ka nakalakas. Hindi ka panipaniwala.